bahay sa Barangay Morales, Balete, natupok ng sunog. Menor de edad na estudyante, sugatan matapos mabundol ng multicab sa Kalibo. LGU Malay, nagsagawa ng field assessment sa telecommunications infrastructure. LGU Tangalan, planong magpalawak ng road network gamit ang 30 million pesos na pondo. Babaeng rider, sugatan matapos masagi ng motorsiklo sa Kalibo, suspect tumakas. Community tree planting activity, isinagawa sa Bugna Farm sa Batan. Produkto ng mga PDL sa BJMP Aklan, mabibili sa Aklan Agri-Aqua sa loob ng isang buwan. Serbisyong turismo sa Kalibo, pinalalakas, mga tour guide sumailalim sa training. DA Coica Vesca Project, inilunsad, mawasay ng ceremony, isinagawa. Dole, nagpaalala sa tamang bayad sa sahod sa Agosto 21 at 31. 8 taong gulang na batang lalaki, patay matapos malunod sa Hamindan. Grade 5 student, patay matapos mahulog sa mini dam sa Igbaras, Iloilo. Department of Health, nagbabala sa panganib ng pagkakuryente ngayong tag-ulan. Magandang hapon, probinsya na Aklan sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanan sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang balitang aming nakalap ngayong araw August 19, 2026. Isang bahay sa Barangay Morales, Balete, Aklan ang nasunog nitong madaling araw ng Miyerkules, Agosto 19. May detalye sa balitang yan, si Liza Rosales. Naiwan na lamang ang ilang poste at piraso ng bubong matapos mabilis na kumalat ang apoy sa isang bahay sa Sitio Noma, Barangay Morales, Balete, Aklan, alas 2 nitong madaling araw. Uy, kanang bagay nga na bangka. Nasunog ang isang bahay sa Sitio Noma, Barangay Morales, Balete, Aklan, bandang alas 2 ng madaling araw, Agosto 19. Ayon sa pamilya, walang tao sa bahay nang mangyari ang insidente dahil dumalo sila sa isang lamay sa Barangay Cortes, Balete. Dahil mabilis na kumalat ang apoy, wala nang naisalbang gamit mula sa bahay. Tanging ilang poste at piraso ng bubong na lamang ang naiwan matapos maabo ang buong bahay. Pinaniniwala ang electric fan ang naging sanhi ng sunog, ngunit hindi pa ito kinukumpirma. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Balete dahil hindi umano agad na iulat sa mga otoridad ang insidente. Samantala, nananawagan ng tulong ang pamilya para sa kanilang pangangailangan matapos mawalan ng tirahan. Liza Rosales, Kalibo Cable News. Ospital ang bagsak ng menor de edad na estudyante matapos na mabundol na multicab sa Kalibo. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang babaeng menor de edad matapos na mabundol ng papasaherong multicab. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang menor de edad na babaeng estudyante matapos na mabundol ng papasaherong multicab. Sa inisyal na impormasyon, tumatawid sa National Highway sa Barangay Kaano, Kalibo, Aklan itong Martes, Agosto 18, ang biktima ng aksidenteng mabangga ng multicab na minamaneho ng isang 55 anyos na lalaki, residente ng Barangay Kawayan, New Washington. Isinugod ng mga responding rescuers ng BFP Kalibo ang bata sa isang pribadong ospital matapos itong makaranas ng pananakit ng katawan dahil sa impact ng pagkakabangga. Nakatakda ring sumailalim sa CT scan ng biktima upang masuri ang kanyang kalagayan. Nagarap naman sa Kalibo PNP ang magkabilang panig at nagkasundo na magtutulungan sa mga gastusing medikal ng bata. Samantala, nananawagan ng mga otoridad sa mga motorista na magdoble ingat sa pagdaan sa naturang lugar upang maiwasan ang mga katulad na aksidente. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Mula sa pagpupulong tungo sa aktwal na pagkilos, nagsagawa ng field assessment ang LGU Malay na layong mas maging maagap sa pagtukoy at pagtugon sa mga posibleng panganib bago pa man ito mauwi sa insidente. May detalye sa balitang yan, si Ray Machadasio. Isinagawa ng munisipalidad ng Malay ang isang field assessment kasunod ng coordination, safety and regulatory compliance meeting
na nakatuon sa telecommunications infrastructure sa bayan. Pinangunahan ito ni Municipal Mayor Froilebar Bautista at nagpunta sa aktwal na lugar upang personal na makita ang mga kondisyon, masuri ang mga concerns at matukoy ang mga kinakailangang hakbang upang matugunan ang mga ito. Layunin ng inisyatiba na maging maagap ang pamahalaang lokal sa pagtukoy at pagtugon sa mga posibleng panganib bago pa man ito mauwi sa insidente. Mahalaga ang maayos at ligtas na telecommunications infrastructure dahil dito nakasalalay ang araw-araw na komunikasyon ng mga residente, negosyo at iba pang sektor ng komunidad. Higit itong nagiging kritikal sa panahon ng emergency kung saan mahalaga ang mabilis at maaasahang communication sa coordination ng mga responder, paghahatid ng impormasyon at pagsasagawa ng rescue at iba pang kinakailangang aksyon. Matapos ang meeting, isinagawa rin ng aktwal na inspeksyon at assessment upang makapaglatag ng konkretong solusyon sa mga natukoy na concerns. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinusulong ng munisipalidad ng Malay ang isang pamahalaang safe, orderly, compliant at resilient, isang pamahalaang kumikilos bago pa magkaroon ng insidente at inuuna ang kaligtasan at kapakanan ng komunidad. Raymar Chedosio, Kalibo Cable News. LGU Tangalan, planong magpalawak ng road network. May detalye sa balita niyan, si Jerry Rosales. Makikinabang ang bayan ng Tangalan sa 30 milyong pondo mula sa national government para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kabilang sa planong isagawa ang pagpapalawak ng road network at pagbubukas ng mga bagong lugar na maaaring gawing residential areas. Ang pondo ay mula sa Local Government Support Fund, Growth Equity Fund sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagbibigay ng karagdagang tulong sa mga lokal na pamahalaan na may limitadong resources. Ayon kay Mayor Jean Fuentes, malaking tulong ang pondong ito sa Tangalan bilang fourth-class municipality upang maisulong ang mga kinakailangang proyekto at matugunan ang mga matagal ng pangangailangan sa infrastruktura. Inaasahang mapapabuti ng proyekto ang accessibility sa mga komunidad at makapagbigay ng mas maraming lugar para sa paninirahan at pag-unlad ng bayan. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Sugatan ng babaeng rider matapos masagi ng motorsiklo sa bayan ng Kalibo kung saan kaagad na tumakas ang suspect. Sugatan ng isang 31 anyos na babaeng rider matapos umanong masagi ng isang hindi pa nakikilalang rider sa Judge Martelino Road, Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan nitong Martes, Agosto 18. Batay sa inisyal na investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station, minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo nang bigla umano siyang masagi ng isa pang motorsiklong nagmumula sa kanyang likuran. Natumba ang biktima at ang kanyang motorsiklo matapos ang aksidente, habang agad namang tumakas ang hindi pa nakikilalang rider patungo sa direksyon ng J. Cardinal Sin Avenue. Dahil sa aksidente, nagdamo ng pinsala ang motorsiklo ng biktima, kabilang ang pagkasira ng kaliwang side mirror. Samantala, nakaranas naman ng pananakit sa kanang braso at kanang binti ang biktima at pinayuhang sumailalim sa medical examination. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang rider na sangkot sa aksidente. Eric Rianes, Kalibo Cable News. Bilang hakbang para sa pangangalaga ng kalikasan, nagsagawa ng community tree planting activity sa Bugna Farm sa Kamansibatan, Aklan, ang Philippine Coast Guard Auxiliary, Philippine Coast Guard Aklan at iba pang katuwang na organisasyon. May detalye sa balita niyan, si Andy Narce. 30 punla ng calamansi trees at iba pang fruit-bearing trees ang matagumpay na naitanim ng Philippine Coast Guard Auxiliary, Philippine Coast Guard Aklan at iba pang katuwang na organisasyon bilang bahagi ng inisyatibong naglalayong mapalakas ang pagkikilahok ng komunidad sa mga gawaing pangkalikasan. Isinagawa ang nasabing aktibidad sa Bugna Farm sa Kamansibatan, Aklan nitong August 15. Pinangunahan ito ng Squadron 611 ng Philippine Coast Guard Auxiliary kasama ang Philippine Coast Guard Aklan at iba pang katuwang na organisasyon bilang bahagi ng kanilang pagsusulong sa pangangalaga ng kalikasan. Layo ng programa na mapalakas ang pagkikilahok ng komunidad sa mga gawaing pangkalikasan, lalo na sa pagtatanim at pangangalaga ng mga puno. Ako nga pala si Mr. Angel Reyes III. Ako po yung presidente po ng Batan Organic Stakeholders Association o BOSA dito po sa Municipality of Batan. Ito pong aktibidad po ay isang parte po ng activity na
tree planting ng aming tawag doon mga kasamaan sa Coast Guard and Coast Guard Auxiliary led by Ma'am Chita. Ang farm na ito, ang Bogna Farm, ay part po ng na isa sa mga members po namin dito located sa Barangay Kamanse, Batan. And layunin rin po namin na parami ng mga ating endemic trees, including na rin yung mga maliban po sa hardwood trees, pati ang ating mga fruiting trees. Makikita po dito sa farm po ni Ma'am Ava Siraspe na marami pang lugar na pwede mapagtaniman ng mga puno. So hopefully, na pag naging successful po ito, may kahit po namin ng local community na magtanim rin. And also magsama sa amin sa pag-advocate ng organic farming. Hinikayat din sa pamamagitan ng aktibidad ang mga miyembro ng komunidad at mga katuwang na organisasyon na makibahagi sa mga programang nakakatulong sa pagpapanumbalik at pagpapanatili ng kalikasan. Samantala, umaasa ang mga organizer na magpapatuloy ang paglago ng mga agricultural initiatives sa lugar at mas makilala ang Batan bilang isa sa mga mahalagang agricultural areas sa Aklan. So yun doon nga amat-amat yang plano nga ako nga magpayag-payag wa panahuman doon, but eventually gusto ko nga magiging school site imaw it mga agricultural programs rin ako nahandom gid ag mabuligan man kami it government nga matawan it mga equipment ag mga farm facilities para mas mapagumura amon niya pag pananumbaga. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, civic organizations, farmers, landowners at mga miyembro ng komunidad, layo nila na mapalawak ang produksyon ng mga organikong pananim habang napangangalagaan ang kalikasan. Bit-bit ng programa ang mensaheng bunga ng ugnayan, gabay ng natura at ani ng kalikasan na sumasalamin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang mas luntian at sustainableng kapaligiran. Ay doon ay isang bilog ron nga reason nga para nga ni nga ratong environment ay maprotektahan man. Asang bilog ron hay magka-income, magiging matun-an it livelihood ra aton yung mga pumuguyo iya sa libot atong community. Also, hay sa bilog ron ima nga makasabat sa aton nga climate change nga problema. Tapos ay kaya nga naging butang na ako nga title ka ako nga farm is Bugna. Bugna because hay rana nga meaning itself hay parang blessing imaw no. Blessing imaw sa aton nga tawag nga duna nga manggad. So yun. Sa pamamagitan ng mga naturang aktibidad, patuloy na hinikayat ang publiko na makibahagi sa mga gawaing naglalayong protektahan ang kalikasan at mapanatili ang mga likas na yaman para sa mga susunod na henerasyon. Andy Narce, Kalibo Cable News. Mga produktong gawa ng mga PDL sa BJMP Aklan, makikita at mabibili sa Aklan Agri-Aqua sa loob ng isang buwan. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Inilunsad sa Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center ang livelihood program ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Aklan nitong August 18, 2026. Tampok sa nasabing programa ang arts and crafts na gawa ng Person Deprived of Liberty o PDL. It represents our continuing commitment to the rehabilitation, skills development, and reintegration of persons deprived of liberty. Every product displayed today reflects the hard work, patience, creativity, and determination of our PDL. Makikita at mabibili ang kanilang mga produkto sa nasabing lugar sa loob ng isang buwan. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Pinalalakas sa ngayon ang serbisyong turismo sa bayan ng Kalibo kung saan sumailalim sa training ang mga tour guide. Pinalalakas ng Department of Tourism Region 6 at LGU Kalibo ang kakayahan ng mga lokal na tour guides sa pamamagitan ng Filipino Brand of Service Excellence Training at Site Guiding Seminar. 24 na lokal na tour guides sa Kalibo ang sumailalim sa magsasanay na nakatuon sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at makabuluhang karanasan sa mga turista. Kabilang sa mga tinalakay ang storytelling,
destination interpretation at visitor engagement, gayon din ang tamang pakikitungo at paggabay sa mga bisita. Sumailalim din ang mga kalahok sa MACTOR assessment sa mga pangunahing pasyalan sa Kalibo at nagsanay ng basic first aid para sa kaligtasan ng mga turista. Ayon sa mga organizer, makatutulong ang programa sa pagpapalakas ng tourism workforce ng Kalibo at paghahanda sa bayan bilang posibleng meetings, incentives, conferences, and exhibitions destinations sa Western Visayas. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Inilunsad ang DA Coica Vesca Project sa Aklan Agri Aqua sa pamamagitan ng pagpirma ng MOA. May detalye sa balitang yan, si Nika Batista. Mas pinagtibay pa ang pagtutulungan ng provincial government ng Aklan at Coica para sa agrikultura sa pamamagitan ng pagpirma ng Memorandum of Agreement. Ginanap ito sa Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center nitong August 18, 2026. Ang MOA signing ceremony ay ukol sa DA Coica Value Chain Enhancement for High Value Crops through Smart Agriculture o VEXA project. 3 years or 4 years thereafter, we will be seeing the development of the most modern, most efficient greenhouse operation in the entire country. Layunin ng proyekto na palakasin ang produksyon at kita sa mas mataas na halaga ng pananim sa Western Visayas gamit ang makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nika Bautista, Kalibo Cable News. DOLE, nagpaalala sa tamang bayad sa sahod sa Agosto 21 at 31. May detalye sa balitang yan, si Jerry Rosales. Nagpaalala ang DOLE sa mga employer na tiyaking tama ang pagpapasahod sa mga manggagawa ngayong 2 holiday sa Agosto. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer at manggagawa tungkol sa tamang pagbabayad ng sahod ngayong 2 holiday sa Agosto. Sa August 21 o Ninoy Aquino Day ay isang special non-working day. Kung hindi pumasok ang empleyado, ipatutupad ang no work, no pay policy maliban kung may mas paborableng company policy practice o collective bargaining agreement na nagbibigay ng bayad para sa naturang araw. Para naman sa mga magtatrabaho sa August 21, makatatanggap sila ng karagdagang 30% ng kanilang basic wage para sa unang 8 oras na trabaho. Samantala, August 31 o National Heroes Day ay isang regular holiday. Para sa mga hindi pumasok, makatatanggap sila ng 100% na kanilang daily wage basta't pumasok o naka-leave with pay sila sa araw bago ang holiday. Kung magtatrabaho naman sa National Heroes Day, makatatanggap ang empleyado ng 200% na kanyang daily wage para sa unang 8 oras ng trabaho. Hinimok ng DOLE ang mga employer na sundin ang mga itinakdang alintuntunin. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. 8 taong gulang na batang lalaki ang nasawi matapos malunod sa Mambusaw River sa Barangay Poblasyon, Hamindan, Capiz. Dead on arrival nang isugod sa paggamutan ng biktima matapos itong matagpuan sa ilog. May detalye sa balitang yan, si Mary Ann Solis. Maagang nagwakas ang buhay ng isang 8 taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa ilog sa Barangay Poblasyon, Hamindan, Capiz nitong Lunes, Agosto 17. Nangyari ang insidente pasado alas 8 ng umaga habang naliligo sa ilog ang biktima kasama ang kanyang ama. Nauna umanong lumangoy ang bata at makalipas ang ilang minuto ay nakita na lang ito ng kanyang ama na nalulunod na. Tumalon ito sa tubig para sagipin ang anak
Pero ilang minuto pa ang lumipas bago nila ito natagpuan na wala ng malay. Dumating rin ang Hamindan MDRRMO at binigyan ng CPR ang biktima habang dinadala sa Hamindan Primary Care Facility. Gayunman, idiniklara itong patay ng doktor. Mula dito sa lalawigan ng Capiz, Mary Ann Solis, Kalibo Cable News. Wala ng buhay na matagpuan ng bangkay ng isang 12 anyos na grade 5 student matapos mahulog sa isang mini dam sa Igbaras, Iloilo. May detalye sa balitang yan, si Nicole Sumawang. Patay ang isang 12 anyos na grade 5 student matapos mahulog sa isang mini-dam sa Barangay Pasi, Igbaras, Iloilo noong ika-17 ng Agosto. Kinilala ang biktima sa alias na Dave, 12 anyos at residente ng nasabing barangay. Ayon sa investigasyon ng Igbaras Municipal Police Station, nagtungo ang biktima sa lugar kasama ang kanyang 23 anyos na tiyuhin upang manghuli ng mga ibon. Habang nasa lugar, aksidenteng nadulas umano ang bata at nahulog sa mini-dam. Agad na nagsagawa ng paghahanap ang mga residente at mga otoridad upang matukoy ang kinaroroonan ng biktima. Gayunman, hindi agad natagpuan ang katawan ng 12 anyos na bata. Bandang alas 6 na ng umaga kahapon nang matagpuan ang bangkay ni Dave sa isang ilog na sakop ng Barangay Igtalongon sa naturang bayan. Batay sa paunang investigasyon, posible umanong inanod ang katawan ng biktima mula sa mini-dam hanggang sa lugar kung saan ito natagpuan. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang Igbaras Municipal Police Station upang makumpleto ang mga detalye ng insidente. Nicole Sumawang, Kalibo Cable News. Department of Health nagbabala sa panganib sa pagkakuryente ngayong tag-ulan. May detalye sa balitang yan, si Jeron Rosales. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa panganib ng pagkakuryente, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan at malakas na hangin dulot ng habagat. Ayon sa Department of Health, mas mataas ang panganib ng electrical accidents sa mga binahang lugar, gayon din sa mga lugar na may natumbang poste, naputol ng kawad o live wires. Pinapayuhan ng publiko na huwag lumapit o humawak sa mga kawad at electrical equipment na maaaring nabasa o nakalubog sa tubig. Dapat ding maging maingat ang mga taong re-responde sa mga insidente ng pagkakuryente upang hindi rin sila malagay sa panganib. Kapag may taong nakuryente, agad na humingi ng emergency assistance at tiyaking masuri kaagad ng health professional ang biktima. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay na panahon sa probinsya ng Aklan. Sa buong Western Visayas, may ulat si Maria Edith Linar Silvestre mula sa Iloilo Deplorator Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muna yung ating latest weather update para sa subong nga adlaw sa Wednesday, August 19, 2026. So ang LPA nga ginamonitor natin sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility ay nangin isa na kaganap nga bagyo. Kag as of tanayang pagganang aga ang ini nga tropical depression neneng nga gina-estimate naton base sa mga available data nga ang iya sentro ay yara sa may 530 km east-northeast of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center kag gastanas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa-northwestward at 30 km per hour. Base sa atang track and intensity outlook, si Bagyong Neneng ay posibleng magapalapit or magalandfall sa may northern coast of Taiwan by Thursday afternoon or evening, and after that ay posibleng ini mag-weaken into a remnant low or mga isa na lamang ka low pressure area on Friday morning. Kag ang LPA yung ginamonitor naton sa may western sides ang ating nga pungsod ay nangin isa naman kaganap nga bagyo kagabi kag as of 8 am kaganing aga orihin ni siplatan nga ang iya sentro ay yara sa may 805 km west of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 45 km per hour near the center kag gastanas nga up to 55 km per hour. Ang iya hulag ay pa-westward at 25 km per hour. So ang ining mga bagyo ang ginamonitor natin ay wala man ni sila ti direkta nga epekto sa aton dire sa may western Visayas. Samtang southwest monsoon ang muni ang padayon nga nag-aapekto sa may Luzon kag Visayas. Sa bangod sa nga sistema dire sa may western Visayas sila binagad ang province of Antique kag Aklan
ay mag-eksperyensya sa magalumon ng kalangatan nga may mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panaguob tugas ang southwest monsoon. And for the rest of Western Visayas ay mag-eksperyensya sa magalugal-umon tubto magaluumon ng kalangatan nga may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalat kag panaguob tuga naman sa mga localized thunderstorms. Makasarangan tubto makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tubto mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:07 karon sa hapon kag mga butlak ini alas 5:40 buwas sang aga. Kag muna yung aton latest weather update para sa mga dugang nga impormasyon ay bisitahan lang ang aton official website at www.bagongpagasa.dust.gov.ph. Pati na ang ating mga official social media accounts. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station Pag-asa Visayas DUST. Ako si Maria Edith Leonor Silvestro. Madam agad nga. Salamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong manonood. Ito sa Radyo Hibrianes at ito ang Kalibo Cable News.